Magandang oras mga ka-TH. Merong napakagandang video dito. Courtesy video ito ni Miss Cara David. At ito yung kanyang expedition adventure sa Mount Isarog sa Camarines Sur. Kung saan ay meron silang pinasok na tunnel ng hapon sa napakataas na bundok. Pwede kasing treasure tunnel ito at pwedeng war tunnel din. Pero alam naman natin na ang mga war tunnel ay may iniiwan din diyan na mga kayamanan ng Hapon bago sila sumurrender. So ito ang video atin panoorin bago tayo magbigay ng reaksyon. Sa taas na 2,000 meters, ang Mount Isarog sa Camarines Sur ang pinakamataas na bundok sa buong Bicol. Isang bulkan na tanyag sa kanyang mga ilog at talon, paraiso ng kalikasan na may ikinukubli ring kwento ng nakaraan. Okay, so itong sinasabing ikinukubling kwento at sekreto ng nakaraan, well, ito na yung di ba? Pinaghahanap ng ating mga ka-TH. At malaking porsyento na meron nga diyan dahil replika ng Mount Fuji. Ang Mount Isarog ay parang Mount Fuji yan, ang itsura niyan. Kaya pwede ngang merong iniwan dyan sa Mount Isarog. Mamaya sa dulo ng video ito ay merong mapa na pinakita si Cara David. Pero hindi nila alam yung mga treasure signs. Kaya hindi nila nasabi na meron palang dito, treasure. O mamaya sa bandang dulo ay atin ipapakita yung mapa. Okay, so dito sa susunod na mga video ay pinapakita kung gaano kahirap marating yung Mount Isarog. Wala kasing ibang madaanan kundi yung dinadaluyan ng waterfalls kasi masukal, gubat yung gilid. Kaya walang ibang daanan kundi ang waterfalls. Kaya nag-rappel sila, rappelling. Nagawa na namin ito noon pero wala kaming dalang lubid Talagang inakyat, vertical, kapit ng kapit lang kami sa mga ugat ng kahoy. Napakadelikado pero adventure yan So ito yung gusto ko kay Miss Cara David, Adventurous. Kudos nga pala at maraming salamat. Sana hindi nyo i-copyright ang ating video para ma-share natin ito sa marami. Okay, so ito nga, napakahirap ng daanan bago marating yung pupuntahan nila, pasukin na kuweba ng mga Hapon. Kuweba, pero kakaiba ang kuwebang ito. Makinis at parabang sadyang inukit. Paniwala ng mga taga rito, mga Hapon daw ang gumawa ng mga butas na ito. Ito na yon mga ka-TH. Ito na yung pinakahintay natin na mapasok nila yung kuweba sa Mount Isarog. So, makita natin merong waterfalls. Ang waterfalls ay isa sa mga marker ng mga treasures. Nandyan palagi yan sa mapa. Isang reference marker. At hindi lalayo sa waterfalls ang kayamanan kung merong iniwan. So ito, tama talaga na merong ito napasok nila. Pakinggan nga natin dito ang kanilang kwento. Nagpatuloy kami sa paglilibot sa bundok ng Isarog. Maya-maya, bumungad sa amin ang isang kakaibang lagusan. O ito, lagusan na naman Lagusan, ito. Pinasok nila, gawang gawang tao. Makilala mo, malalaman mo na tunnel ng Hapon kasi nakaarko. Nakaarko yung kisame. At makikita diyan ang mga marka ng tools. Ng piko, ng chisel. Makikita diyan sa gilid. So ito yan, talagang tunnel nga ito ng Hapon. Grabe talaga maghukay ang Hapon. Kahit isang bundok ay butasin nila Kamay lang. Kasi isang batalyon ang gumagawa niyan, hindi isang tao. Kaya sa isang araw ay mahaba-haba ang magawa nilang tunnel. At lusutan yan, lulusot yan sa kabilang bundok. Kaya matagal ang Hapon masundan.
kasi cross-cross sa loob ng bundok ang mga tunnel na ito. Kaya nga ang ginawa ng Amerikano, nag-imbento kagad sila ng flamethrower. Yung flamethrower, ayun yung tumapos sa mga Hapon sa loob ng tunnel kasi nga pinausukan ang lahat ng lagusan at bunganga ng tunnel gamit ang flamethrower. Kaya hindi makahinga ang mga Hapon, kaya lumabas sila at walang silbi ang mga tunnel kapag gagamitan ng flamethrower. Okay, patuloy tayo. Nila. Pinatigas nila, no? And isipin nyo na lang, ilang years ago na to, 1940s, 1943, 44 pa ito. Pero mukhang matibay pa, no? Matibay Hindi po. kumukubo. Ayan, so talagang matibay ang Hapon gumawa kasi alam nila ang klase ng lupa, klase ng bundok, klase ng bato na pwedeng gawing tunnel kasi may mga engineer kasi diyan na kasama. Engineering brigade yan eh. Merong mga engineer diyan na marunong tumingin sa lupa kung loose soil o matigas ba na pwedeng gawing tunnel. Kaya hanggang sa ngayon, 80 years ago ay nandyan pa yung mga tunnel. Minsan lang gumuguho. At malalaman nyo, mga katiyats, na Japanese tunnel yan kasi meron namang dalawang tunnel. It's either sa Amerikano or sa Hapon. Kapag sa Hapon, wala ka talagang makikitang timber. Walang kahoy silang ginamit. Tanging lupa lamang kasi malalim kasi yung tunnel nila kaya nasa bedrock na sila gumagawa ng tunnel at alam nila kung paano paano ang tubig na hindi makakapasok. Meron silang method diyan na sikreto sa paggawa ng tunnel na hindi mapasukan ng tubig ang kanilang tunnel kahit nasa below sea level ang mga tunnel nila ay hindi yan napapasukan ng tubig. Hanggang sa ngayon mga tunnel nila hindi pa rin napapasukan ng tubig. Yung iba napapasukan sa bunganga lang, sa entrada, pero sa pagpasok sa loob ay malinis pa rin ang tunnel. Ang tunnel ang pinakamahirap hanapan ng treasure kasi maraming naiwan dyan ng mga ammunition. Maraming naiwan na kagamitan na metallic. Kaya sa pag-detect mo ay unang ma-detect ang mga gamit ng Hapon. Katulad ng mga bayoneta. Katulad ng mga helmet. Ng ammunitions. Ng boxes. Metal box of ammunition. Yung mga ganyan, yan talaga ang palaging na-detect sa tunnel. So ayan, ang tunnel ng Hapon ay kasya lang sa height na mga 5'4" ay pwedeng makatayo. Pero kapag 6-footer ka na, hindi ka na pwedeng makatayo. Maliliit kasi ang Hapon noon. Kaya ito, balikan natin ng video. Hindi sila naghanap ng treasure dito eh. Ang purpose nila ay pasukin lang ang tunnel. Hindi nila makikita na merong tunnel. Puro green lang po yan makikita. Correct, oo. So yun na yung itsura ng exit. Ito na yung exit to. Makikita mo sa loob, maliwanag kasi ang labas. Ayan o. At makikita natin kapag exit at entrance ay maliit na butas ang ginagawa ng Hapon para hindi mahalata. Kasya lang ang katawan ng tao. Pagapang ka kapag papasok ka kapag mga secret war tunnel. Pero pagdating sa loob ay pwede nang makatayo ang tao. Kaya yan yung mga sikreto ng Japanese tunnel eh. Meron akong tunnel na napasok pero nakakatakot kasi napakadilim, napakalaki war tunnel. Gusto kong balikan yon mga katiyets kasi sa tuktok din yon ng bundok. Kapag mga tuktok ng bundok meron talaga yan, lalo na kapag mataas na mga bundok. Kapag merong war tunnel, lalo na kapag sinara ito, lalo na kapag nilagyan ng malaking boulder ang entrance, ibig sabihin ay merong itinago sila sa loob. Pero kung bukas na tunnel yan ay ordinaryong war tunnel. Pero kapag sinara, pinasabugan, hindi nilagyan ng big boulder ang entrance,
Ibig sabihin, merong nakatago na importante at mahal sa loob ng tunnel. Kaya yun ang pag-ano ng war tunnel. Ang war tunnel na may laman ay sinara. Sinarado, silyado ang entrance. Pero kapag bukas ito, nakatiwangwang, ibig sabihin walang laman, walang importante. Okay, so patuloy tayo. Sa di Palabas na sila dito. Oh. isa pang lagusan. And katulad nung tunnel kanina, nakaharap na naman isang field. So it really makes sense. Mukhang ambush point ito ng mga Japanese. Dito sila, from here, ang ganda ng vantage point nila. Ayan, so Lagusan. Ito'y exit at kitang-kita ang baba. Kaya nga, strategic kapag gumawa ng tunnel eh. Makikita nila yung parating. Lalo na noon na hindi pa gaanong gubat. Ang lugar ay klarong-klaro nila ang baba niyan. Pagpaparating ng kalaban. Ayan o. So ito na naman yung pinasok nila na isang entrance doon. Yung kanina ay iba yun eh. Ibig sabihin talagang napakarami sa isang bundok ay sanga-sanga ang ginawang tunnel ng Hapon kasi ito nga ay gamit sa giyera. Kahit saan lumulusot sila eh. Kasi kahit saan yung kalaban, kapag aakyat sa bundok, ay makikita nila. Parang mga bintana kasi yung mga exit, kitang-kita yung darating. Pero nang umatake ang Amerikano, ay ginamitan nga sila ng flamethrower kaya walang kalaban-laban ng mga Hapon eh. Kasi yung flamethrower merong usok, 'di ba? Kapag tatama yun sa lupa, sa dingding, sa kisamin ng tunnel, umuusok ang lupa at yung usok, yun yung makapag-cause ng mawala ang oxygen sa loob ng tunnel at hindi na makahinga yung mga Hapon. Kaya maraming Hapon ang hindi na lumabas, toxicated na sa usok. Yung iba ay lumabas, sumurrender dahil lamang sa flamethrower. Yun ang epektibo na gamit kapag tunnel. Kaya hindi na pwede ngayon ang tunnel-tunnel. Kasi gagamitan ka ng flamethrower, tapos ka sa loob. So ito hindi alam nila Cara David na posibleng merong dyan eh. Dapat nagdala sila ng precious metal detector or locator ng mga precious metal para at least, di ba? At least baka meron malocate nila at pwedeng mababaw lang kasi kapag nasa loob na ng tunnel, pinakamalalim niyan ay 2 meters. Tinatabunan lang kasi yan kasi nandun na nga sa loob ng tunnel eh. Kaya ang gagawin ay ibaon lang ng mababaw. Kasi mahirap na nga hanapin ang entrance ng tunnel. Ang tunnel yun na yung yun na yung pinakahukay nila ng Hapon. Kaya binabaon lang yan dyan sa gilid ng tunnel, sa dead end ng tunnel, at merong giveaway sa mga entrance. Sa entrance, merong giveaway ang mga Hapon sa entrance ng tunnel. 3 to 5 meters, diyan nila binabaon pagpasok. Kasi halimbawa, gumuho yung tunnel sa unahan, hindi na makuha yung big deposit. Kaya nag-iwan sila sa entrance sa 3 to 5 meters distance galing sa bunganga ng entrance ng tunnel. Naroon, 2 meters deep daw ang pagbaon niyan. Sa entrance lang 3 to 5 meters distance. Okay, balik tayo sa video nila Cara David. Ayon sa kasaysayan, patapos na raw ang gera noon. Malapit nang matalo ang mga Hapon, kaya tumakbo sila sa bundok ng Isarog para magtago at maghanap ng matatakasan. Bakit daw sila gumawa ng tunnel? At ayun nga, pupunta dito ng Amerika dahil yung ibang mga katulong, talo na. Talo na. Natalo na ng sila na lang pinuntahan. Ayan, so bakit pa ba aakyat sila sa bundok kung gano'n na talo na? Di ba mga kababayan? Kung gamitan natin ang ating lohika,
ang ating logic, ibig sabihin, bakit ba sila maghukay ng tunnel kung matatalo na? Di ba nagsayang ka lang ng pagod? So ibig sabihin ay meron silang itinago. Kaya ibinaon nila ito, gumawa sila ng tunnel. At ang mga tunnel na yan ay slanting tunnel sa gilid ng mga bundok or sa itaas ng bundok. Yan ay mga tunnel na hindi vertical. Yan nga yung parang war tunnel na yan, na horizontal and then mag-vertical na siya. Kaya yan ang nakapagtataka, isusurinder na nga sila, sumurinder na yung mga kasama. Bakit maghukay ka pa sa bundok? Di ba katulad na lamang kay Yamasita sa Kiangan, dyan sa Kiangan province, sa kabundukan ng Kiangan. Yun yung last place na tumakbo sila Yamasita, saka yung kanyang mga tauhan. At nagbaon sila doon, mababaw na ang baon nila doon. Meron akong vlog dyan sa Golden Boy channel ko noon. 3 nahagip ng satellite scan. So 3 item nakabaon sa Kiangan Bridge. Malapit sa bridge sa Kiangan, sunod-sunod yun. In a straight line yung pagbaon ng 3 item. Mababaw lang daw yun. Malapit sa tulay ng Kiangan. Ang tulay na yun ay mayroong dumadaan na river sa baba niya. Ay ayun, kapag ilang tulay ba dyan sa Kiangan, mga kababayan. So meron dyan kapag malapit kayo sa Kiangan Bridge. Yung merong doon na bridge, merong river sa baba ng bridge. Yun yung lugar na merong 3 medium deposit ng Yamasita. At sa pinakaibabaw ng Kiangan, kung saan doon na sumurinder si Yamasita, ay meron din daw iniwan doon at mababaw na kasi nagmamadali na sila. Iniwan nila yung kanilang mga nakulimbat. Hindi yun sa emperor, yun ay sa mga sundalo ni Yamasita bago sila sumurinder. Iniwan nila yung mahalagang bagay sa isang hukay. So diyan yan sa tuktok ng Kiangan. Katulad nito, itong inakyat nila Kara David ay sa tuktok ito ng Isarog Mountain na Hugis Mount Fuji. Yung mataas talaga siya, 2,000 meters ba yun? O feet? Yung sinabi kanina, talagang mataas na bundok. Okay, so itong lolo dito, tingin ko mga 85 anyos ito. So ito'y bata na. Ito'y sabihin natin 8 years old na noong gera. Sabi niya, tumakbo eh. Tumakbo nga dahil nga merong dalang mga importante. Kasi kung walang dalang importante, bakit tatakbo ka pa? Hindi ka naman barilin kapag susurinder ka. O, di ba? So, ito. Tapusin natin ang video courtesy ni Miss Kara David. Dito. Kaya nag-ano man. So yung kumbaga yung nandyan sa bundok, sila na lang yung huling natitirang Hapon. Oo. Sila na lang. Dahil yung mga kalaban doon, talo na. Sinasabing ang Mount Isarog ang last stand ng mga Hapon sa Bicol. At dahil sa paniniwalang ito, may ilang tao na naghinalang may itinago dito ang mga Hapon. Ayan, so totoo, merong ang itinago dyan kasi bakit tatakbo pa sila sa bundok? Ganun pa rin, di ba? Tatakbo ka doon, maghukay ka, ganun pa rin, susurinder ka eh. Hindi, sumurinder ka na lang, huwag ka nang maghukay-hukay pa. Kasi yung hinuhukay nila, ayun yung taguan ng kanilang mga nakulimbat. So ito yung mga hindi nabaon noon, hindi na ibaon ng emperor. So siguro hati-hati na lang sila. At bawat isa ay binigay yung kaysa ibigay nila sa Amerikano, at gumawa sila ng 1 o 2 hukay dyan na nilalagay nila lahat ng nakulimbat nila. Kahit mga relo, mga importanteng lahat ng jewelries, sing-sing, kwentas, relos, lahat ng importante. Halo-halo na yun. Yun ay assorted treasures, yung mga ganyan.
Yung sa emperor naman ay systematic kasi yun na pagkabaon. Systematic. Meron siyang typical design ng tunnel ang sa emperor at ginawa yun ng matagal. Halos kalahating taon ang paghukay ng mga Hapon sa bundok ng Emperor Treasure Tunnel. Itong mga minamadali ay isang araw lang 2 araw lang ang paghukay niyan, kaya mababaw lang siya. Yung sa Emperor ayaw talaga ipakuha yon. Makuha lang yung sa Emperor kapag ang naghukay isang batalyon din. Tayo nag-treasure hunt tayo, 4 lang 3 ang naghukay, 4, 5 ganyan. Hindi kayang hukayin ng 5 tao ang hinukay ng isang batalyon. Kasi merong mga malalaking boulder doon na tinakip nila sa mga entrance at hindi yung kaya kunin or buhatin ng 5 katao. Kaya yun, kapag Emperor Treasure Site, wala talagang pag-asa. Wala talagang pag-asa na makuha. Pero yung giveaway sa Emperor Treasure Site, kasi yun yung nilagay lamang sa gilid ng bato, sa ilalim ng bato, sa loob ng bato. Yun yung mga may pag-asa, 2 barita, 4 na barita, hanggang 6 na barita ang mga giveaway. Pero kapag mga bunker, wala na talagang pag-asa yun. Napakahirap nun. Kasi engineering ang pagkabaon. Maliban na lamang dito, kung ang nagbaon dito ay hindi emperor, dito sa Isarog Tunnel, ay pwedeng mababaw lang ito. Pero kapag hindi sa emperor ay walang sign Ang mga sign nila na ginawa dyan, yung mga bilog-bilog lang na butas. Minsan yung araw kasi ay yun ang simbolo ng rising sun ng Japan. Yung sun. Kaya kapag may sun, mababaw lang talaga yan at ang sun ay east. So ang pagbaon nila sa item galing sa marka na sun sa bato ay papuntang east ang pag-trace nito. At kung ilang sun ray, meron ang symbol, example 5, so merong 5 kahakbang na mahahabang hakbang papunta sa east. So ganun yung pag-trace kapag ibinaon lamang ng mga ordinaryong sundalo. Okay, so Parang may hukay dito. Ito po yung mga hinuhukay na nung nga nagmimina-mina daw. Mga treasure hunters. Yung dun sa taas pong yung yung talagang malalim talaga yung yung hukay na. Yan yung palaging problema ng mga bundok na merong Opo. mga tunnels ng mga Japanese. Kasi Maraming ang hinala ng mga tao, merong treasure. Pero ilang beses naman natin napatunayan na at sinasabi ng mga dalubhasa sa kasaysayan na kung may treasure man, wala na yun or nakuha Matagal na yun. na. Matagal na. totoo yan. Karamihan talaga ng treasure ay nakuha ng mga Amerikano dahil nga kapag may nakumpiska sila na mapa sa mga bulsa ng sundalo, ay kinuha nila yun. At minsan pinapakanta pa Kaya nga yung si Yamashita ay tinuro ni Yamashita ang isang emperor site. Noong bago siya binitay kasi bibitayin siya Tinorture si Yamashita ni MacArthur. Kaya kumanta siya. Kaya nga naituro sa Amerikano ang isang emperor treasure site. Binigay na yun ni Yamashita. Baka sakali bigyan siya ng pardon hindi Talagang literal na tinalian siya sa liig at binitay siya. Bitay talaga, hindi yung salitang bitay. Talagang binitay siya. Sa puno daw yun ng sa puno ng mangga, yung nandun sa nandyan ngayon, ginawa ng memorial kung saan binitay siya. Meron akong meron akong video niyan. Matagal na yun, mga 1 year ago, tungkol sa yung shrine ni Yamashita dito sa Pilipinas, kung saan siya binitay. Pero actually yung labi ni Yamashita ay dinala na sa Japan. Hinukay na yun, exhumed. Okay, so merong mapa dito. Merong mapa, tingnan natin to Meron kasing nakalagay na sign ng treasure sa mapa. Atin to i-analyze. Kami na pong nahulang ang humaling sa treasure hunting pero marami sa kanila wala pa rin nakukuha.
Nakakuha rin kami ng kopya ng ilang lumang mapa. At kung totoo ang nakasaad sa mapang ito, hindi lang isa kundi mahigit 10 tunnel at lagusan pa ang ginawa ng mga Hapon sa ilalim ng Pili, Camarines Sur. Okay, so ito na. Atin na to i-analyze tong mapa dito. Meron kasing treasure sign dyan, no? Hindi nila alam na treasure yan, eh. Ito, medyo klaro na to. Ito, ayan. So ito yon, itong mga bilog dito ay ito yung mga entrance. So, of course, meron to entrance sa may daanan. So katulad nito ay wala sa tunnel ang item. Ito, gumamit sila dito ng ng compass. So, kanina kita natin sa isang mapa ay norte ito dito. So, norte ito na portion. So, assuming na south itong dito. And then, west, east. So, east dito, west. Ayan. So, kung tingnan natin to o kung i-cross natin to galing sa mga entrances, i-cross natin yan dito, makikita natin na parang nasa kalagitnaan. Ito kasi yung item mo, ito. So, naka-align sa north-south ang item. At kapag i-cross mo sa west-east, tatamaan siya. Ayan, no? So, ito, naka-scale kasi ang mapa. Malaki yan. Kaya, ito yung item, mo. Tamaan siya ng ng north and south, eh. Ayan, no? Nakalinya siya. So, itong triangle, yan ay sign ng kin. Yan ang sign ng gold. Ganyan, treasure. Itong mga ganyan, nagaganyan yan, eh. Sa mga mapa, yan ay kin. Ito, meron din dyan. At itong X, box na X, gold bars yan. Kapag square na nilagyan ng X, gold bar in the box. So, merong gold bar, malaki ito kasi talagang nakadrawing yung box, eh. Yung dito, siguro giveaway lang yan. Walang box, eh. Baka yung mga karakter dyan nagsasabi ng 1 gold bar, 2 gold bars. So, maliban dyan, wala na, eh. Wala na, oh. Wala nang kin symbol. Ayan, so itong dito, ay wag na kayo maghukay dyan, wala. Dito lang talaga itong dalawa, oh. Ito malapit sa creek. Ito nasa kalagitnaan ng bundok. So ang paghanap nito, locate nyo kapag nakita nyo itong dalawang entrance na nakalinya, naka-align yan, eh. I-straight lang yan, matamaan pero hindi ito sa tunnel, hinukay talaga to, eh. Pero itong nagsanga, ito yung mga daanan. Ito yung tunnel, yung mga nagsanga. So, malayo siya sa tunnel. So, na-notice nyo, Y-shape ang Y-shape siya, di ba? Ito, Y-shape. At sa kalagitnaan ng Y, ito, ayan yung item. Kaya lang, merong scale. Malaki kasi yan. Sa totoo niyan, ay 1 meter is 1:500. Ibig sabihin, ang 500 meters ay ginawang 1 meter lang sa mapa. So, pinaliit ng pinaliit. Meron pa pala isa dito, oh. Ayan. So, 3 pala. Ganon din ang pagkalagay dyan. Dito, oh. Kulayan natin ng dilaw. Makikita nyo, talagang naka-align siya. Systematic, eh. Ito, green na lang.
So itong dito, napansin nyo, ay katulad ang distansya na sa road. Ito kasi yung national road. Ito rin dito sa kanan, nasa east. So, pareho itong distance o pareho. Kaya sa pag-locate niyan, pareho ang distance niyan. Ngayon, kung makuha nyo itong distance dito, ito, using scale sa mapa, merong scale yan eh. Kapag nakuha nyo yan na distance, and then nakuha nyo yung dalawang entrance sa itaas, i-align yan using compass, target nyo dito, hati yan sa gitna. So, pareho ang distansya niyan, left and right. Papunta rin dito. And then, akyat sa, sa bundok ng naka-scale kasi yan. Sabihin natin 200 meters galing sa daan, paakyat sa bundok. So, pareho yung merong giveaway. Itong isa, malaki to eh. Malaki itong sa kaliwa ito kasi nakalagay gold bars. Ayan o. Itong box. Box na may X, gold bars yan. Dito walang gold bar eh. Baka ano tong dito. Baka precious stones. O baka giveaway lang na nilagay sa bato. So nakita natin, tatlo lahat sa mapa na ito ang nakalagay. So wala sa loob ng tunnel ang item. Nandito ang sikreto sa mapa. Ayan mga kababayan. So meron ngang treasure dyan sa Mount Isarog. Okay, so ano ang nalalaman nyo dito mga katiats kung kayo taga Isarog sa Camarines Sur? Ay kapag na-locate nyo ito, meron kasi yan sa buong mapa na ito ay merong bundok dyan na nakadrawing sa itaas. Sa bandang itaas nito sa norte, nakadrawing dyan ang hugis ng bundok. Kaya malalaman nyo na yun yung bundok. Tsaka ito ang river nagsangaw dito. Nagsanga siya and then diretso siya doon sa puntang kaliwa. So ayan. Maganda. Sistematiko no? Naka letter Y. Ito, dalawang entrance. And then dito, ayan. And then kapag atin yan i-align, malocate ang kapag i-align yan dito sa river, so makita natin pareho ang distansya nito, pareho din dito. So triangulation siya, pero ang item ay nasa gitna ng triangle. Ito, narito sa gitna ang item. And then sa every gilid, sa west-east, ay meron ito at meron din dito. So nakita nyo mirror image yung giveaway. Ibig sabihin treasure talaga yan. Merong treasure dyan. Kaya lang wala siya sa tunnel. Itong dash line, itong naka-dash, ito yung yung tunnel na ginawa nila. So wala sa loob ng tunnel ang item. Mga katiats, nasa labas lang. Parang decoy lang yung tunnel eh. Kaya maliligaw talaga ang mga treasure hunters. Alright, so ako'y magpaalam na. Pag-comment na lang at huwag kalimutan mag-subscribe kapag kayo bago pa lamang nakabisita sa channel para palaging buhay ang ating channel hanggang sa susunod na mga dekada para sa mga bagong henerasyon. Kapag wala tayong nakuha, sana makuha yan ng mga susunod na henerasyon ng ating mga katiets. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat.